natin sa isang panalangin. Lord God, thank you po sa araw na ito dahil pinag-ingatan mo kaming lahat na makarating sa panambahang ito upang makinig sa inyo at bigyan ka ng papuri at pasasalamat. Lord God, thank you po sa mga nagdaang week dahil ito yung binigyan mo kami ng dahilan para papurihan ka at sambahin ka. At naway sa gagawin naming araw nito ay maramdaman namin ang presensya mo. At ikaw yung mamuna sa bawat isa. Itaas din po yung heart namin na ikaw ang hanapin sa araw nito. Ang lahat ng ito ay tinataas ko. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa na naman pong panibagong linggo dahil August na naman po. Ang bilis ng panahon at ang dami ring nangyari sa nakaraang linggo. Doon pumasok yung SONA, doon din pumasok yung mga bagyo, at doon din samot-saring mga balitang nakakatakot para sa ating buhay. And personally ako po, sa mga nagdaang week, naging busy din po ako sa mga hobby ko, sa mga larong gusto ko, at sa mga work ko. Para bang mas everyday nagigising ako, priority ko agad is yung cellphone ko, priority ko agad is yung work ko. So parang wala na iba. So as the week goes by, parang na-realize ko na parang nawawalan ng saysay yung life. Kasi parang may kulang. So may napapabayaan ako. And yung napabayaan ko yun, nalimutan ko na dapat yung number one priority ko is si God. Pero yung inisip ko na siya yung priority, naging maaliwalas lahat, naging okay yung time management, nagkaroon ng time sa pag-prepare ng worship, nagkaroon din ng time sa mga disciple group ko, and yung pinakamagandang nangyari is, ayun nga, nagkaroon ng peace yung heart ko dahil lumapit ako kay God. Kaya, sabi nga po sa Bible verse na to, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may isang Panginoon lang, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Kaya naway si Jesus yung ating number one para magawa natin ang lahat ng bagay ng may kapayapaan. So magsitayo po tayong papurihan siya. Oh,
nagba-Bible study po kasi kami ng family ko every Thursday. And yung may sinabi yung pamangkin ko si Sam na napakaganda. Kasi sabi niya, ate tignan mo yung building, pag nasa malayo, ang liit-liit. Pero pag nilapitan daw, napakalaki. So kung ihahalin tulad natin sa relationship natin kay God, lumalayo. So pag lumalayo tayo, since maliit siya, mas nananaig yung problema natin, yung mga malalaking problema natin, and yung mga kasalanan natin, and yung failures natin, mas yun yung nangingibabaw. Pero ang ganda kasi, pag lumapit tayo sa Kanya, napakalaki pala ni God. And doon mo ma-realize na being with God is like offering yung life mo na maging banal ng tahanan. And naway magamit natin yung ating katawan bilang banal na tahanan at maging patuloy na magbuhay bilang Kristyano. Patuloy natin siyang paborito. Ikaw
po ang mga kapatid, samahin niyo po ako sa umagang ito at tayo po ay sama-sama tumulong sa ating ng Diyos. Sabi ko sa inyo, 11:6, napakalaga po ng pananampalataya. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalulugod sa Kanya. Sapagkat ang lumapit sa Diyos ay dapat sumasampalataya may Diyos. At siya ang tagapagbigay ng sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Manalangin po tayo. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagkakaisang nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa sa amin. Ganyan din po sa buong Iglesia ng Lord of Life Christian Fellowship. Kami po ay nagpupuri at sumasamba sa iyong kadakilaan at katotohanan. Nagkaloob sa amin ng kaligtasan mula sa aming makasalanang kalagayan at binigyan kami ng bagong buhay, ganap at payapa. Kasama ang pagkakaloob po sa amin ng aming mga pananampalataya sa aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas at nagtubos sa aming mga kasalanan. Aming dakilang Diyos, tawanin at linisin mo po kami sa lahat ng aming nagagawang pagsalansang sa iyong patuwiran at kalooban. Dalangin po namin ang habagat at biyaya at na kami makasunod sa iyong matuwid at dakilang layunin. We pray, Father God, pag-iingatan mo po ang aming mga pag-iisip. Tulungan mo po kami magpanatiling malinis ang aming mga puso at mga pamumuhay. Tulungan din po kami magpatawad sa mga taong nakagawa sa amin ng kasalanan. Pagkalooban mo po kami ng mga provision sa aming mga pangailangan ayon po sa iyong kalooban. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga kasagutan sa aming mga panalangin na nakaraang buwan ng Hulyo. Pagpapagaling sa mga kapatid at mga mahal sa buhay na nagkaroon ng karamdaman. Maraming salamat po sa mga misyonero na aming mga nakasama sa pag-celebrate ng Missions Month. Ibus po ang aming kaaliwan at kagalakan sa kanilang mga ibinahaging karanasan ng iyong wagas na pag-ibig at kabutihan. Pinakita mo po sa amin ang iyong kapangyarihan at pagkilos mo na walang imposibleng pagbuhin ang buhay ng taong makasalanan. Ipinagpapasalamat po namin ang lahat ng iyong paggabay, pag-sustain sa buhay ng aming mga kapatid na misyonero. Daily Father God, salamat sa pagkakaloob mo ng karunungan at kalakasan sa bawat mga ministry coordinators at mga lahat ng manggagawa. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay. We pray na patuloy po silang pagpapalain, palalakasin at higit na pagkalooban ng karunungan. Kapayapaan, kagalakan, papatuloy na magpagalis sa iyong kaharian. Ipinagpapasalamat din po namin ang opportunity na makapag-exam sa iyong sa dagatana sa ukat ngayong araw. Inadalangin po namin ang paggabay mo sa kanila ayon po sa iyong kalooban na sila po ay makapasa sa exams. Pinupuli at nagpapasalamat po kami sa pagsama mo kay Kuya Dong at sa kanyang mga anak sa panahon ng mga pagsubok na hindi po sila pinabayaan. Nagpapasalamat din po namin na makasama namin si Kuya Dong muli sa panambahan. Kaya patuloy din po namin tinataas ang iba pa naming kapatid na hindi namin nakakasama sa panambahan. Tatagpuin po sila, anuman po ang kanilang kalagayan, dalangin po namin ang pag-iingat sa kanilang mga pananampalataya. Ipinagpapasalamat din po namin ang buhay ng mga kapatid na tumatanggap ng gawain sa prayer ministry, sa pag-facilitate sa online at day of prayer. We pray, Father God, na patuloy kang magkaroon ng desire and encourage kami na maging handa at alisin na namang uli ng hadlang sa panahon ng gawain ang prayer ministry. Itinataas din po namin ang aming bansa sa kalagayan ng aming koloniya, politika at mga kalamidad na aming mga nararanasan. Tanging ikaw lamang po ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pinagdadaanan, mabuti man o hindi mabuti. Tulungan mo po kami magtiwala sa iyo at magpakumbaba, katulad po ng iyong tinuturo sa amin ang iyong mga pangyarihang salita. Sa aklat po ng Pilipos, ipinaalala mo sa amin na huwag kami mabalisa sa anong bagay. Sa halip ay tutulog kami sa iyo, na iyong at tingin namin ang lahat ng tungkol sa bagay sa pamamagitan ng pananalangin at may pagsamang pasasalamat. At ang kapayapaan mo, Panginoon, higit pa sa kailanman, namin maunawaan, magbabantay sa aming mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus. Patuloy po namin tinataas ang lupang bansa at mga dumaranas sa mga sama-saring kalamidad. Kahabagahan at pag-ingatan mo po sila. Tulungan mo po sila na magpakumbaba, makilala at magkaroon din ng personal na relasyon po sa iyo. Sa kabila ng pagbabilit ng mga di kanais-nais ng mga pangyayari sa kanilang mga bansa,
Naway ang lahat ay may pusong magpakumbaba at pagkakataon na makilala ka at makapit ang kapayapaan, pag-asa, kaligtasan mula sa kasalanan. Ang lahat Panginoon tataas po namin ang gawain panambahan ngayong umaga. Patnubay at samahan po ang aming mensahero na si Kuya Ralph at handa ang aming mga puso sa pakikinig. Sinasaway po namin ang pag-uli ng hadlang sa aming panambahan. Ang kapay ating dinadalangin sa mga pangyayang pangalan ng Panginoong Jesus at sa pagtubay ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Napakasarap po puri kapag ang ating puso ay malinis. Sa ating susunod na kanta, pinamagatan ito from the Inside Out. And napakaganda dahil di tayo bilang believer at Christian, alam kong hindi madali mabuhay dahil nandoon yung balik feelings natin na nagagalit tayo. Nandoon yung balik feelings natin na naghihirap tayo. Pero sabi niya sa Bible verse na Psalm 7:26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. So, yun nga, elaborate na tayo mag-fail na way patuloy tayo baguhin ni God, hindi lang sa ating panglabatan o kundi sa ating mga puso at isip at kaluluwa. Kaya, magsitayo po tayo at patuloy silang patuloy.
may sama ng loob sa inyo ang inyong kapatid, iwan mo muna ang inyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo sa kanya. Pagkatapos, magbalik ka at maghandog sa Diyos. Kung may ibig magsanggay sa iyo, makipag-ayos sa agad sa kanya o makarating sa hukuman ang iyong kaso. Hindi ay dadalhin ka niya sa ibigay ka nito sa kanya at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang hawak-iyang barya na dapat mong bayaran. Ang pag-ibig huwag kang makalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang tumigil sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa babae sa kanyang puso. Kung ang kanang mata mo ay nagsisansin ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan ay itapon sa sitwasyon. Kung ang iyong kanang kamay naman ay nagsisansin ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buong katawan ay itapon sa sitwasyon. Samahan na po tayo mag-ibo at makinig sa amin. Magandang umaga po sa ating lahat. Ano yun? Ano daw? Salamat sa pagbasa ng ating teksto mula sa Mateo 5. At maikli lang po yung ating topic dito. At outline ay dalawa lang. Hatiin lang natin sa dalawa para hindi naman tayo umabot siguro ng isang oras o isang kalahating oras. Mga kasalanan ng kaisipan, yan po ay naibigay na topic. At may dalawang sanhi o nagiging bunga ng masamang kaisipan o makasalanang kaisipan ay una yung pagpatay at ang pangalawa ay yung pangangalunya. Kung pag-uusapan po natin tungkol sa kasalanan, sa malamang papasok agad sa ating kaisipan ay ang dalawang uri ng pagkakasala. Marami pong pagkakasala pero kung bibigyan natin classification nito, may dalawang uri. Ang unang ay tinatawag na sin of commission o yung kasalanan ng pagsasagawa. May nagawa tayong kasalanan. Nagkakasala tayo pag may ginawa tayo na hindi dapat gawin. May ginawa tayong hindi dapat, may ginawa tayo na dapat hindi gawin. Halimbawa, huwag na tayong lumayo at tingnan natin ang 10 utos. Malinaw dito, nagkakasala tayo kapag aktwal na linalabag natin ang kautusan ng Diyos gaya ng pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya at marami pang iba. Maraming listahan pa ng mga kasalanan. Ang pangalawa naman ay ang tinatawag na sin of omission o kasalanan ng pagpapabaya o kasalanan ng di paggawa o pagganap. Kung kanina ay nagkakasala tayo, kapag may ginagawa tayong hindi dapat gawin, ngayon naman yung exact opposite nito, yung kabaliktaran. May dapat tayong gawin, subalit tayo'y nagpabaya o hindi natin ito ginawa. Hayaan niyo po akong magkwento, maikli lang pong kwento. Taong 1972, marami pang hindi pinapanganak, malamang dito, 1972. O kung sakaling pinanganak na, wala pang muwang.
Noong pong 1972, nagkaroon po ng isang malawakang baha sa Luzon. Tinagurian itong The Great Flood of Luzon. O yung iba tawag nila The Great Philippine Flood. Binaha ang buong Luzon na kung saan ay 40 days. Parang sa Biblia, 40 days na walang patid na umulan ng malakas kaya't binaha ang halos buong Luzon at nag-iwan ng estimated na patay na 242. Estimate lang po yun na patay. Ang dami yun, 242. Dumaan po ang Yolanda, ewan ko narinig niyo yan, Yolanda, Undoy, yan. Buhay na kayo niyan, may muwang na. At kamakailan lang ay may muling binaha na naman ng halos buong bansa. Nabanggit ko po ang mga ito dahil alam niyo po ba noong 1974, 2 years after binaha, meron pong isang dalubhasang arkitekto na nagngangalang June Palafox. Tama po, naalala niyo, June Palafox. Si June Palafox noong 1974 ay 25 years old pa lamang. Tandaan po niya, 25 years old, 1974. Gumawa po siya ng plano, napakahusay po nito, biruin mo sa batang edad na 25, ay napakaganda na ng plano niya para sa maiwasan o maayos yung baha sa Pilipinas. Prinisinta niya po ito sa mga kinauukulan, sa presidente, sa kabutihang palad ay napirmahan, naaprubahan yung kanyang proposals para maayos yung pagbaha sa Pilipinas. Gaya ng madalas na ang masaklap po dito, hindi po na isakatuparan yung mga napirmahan, naaprubahan na plano niya. Gaya ng madalas na biro nga natin, sabi, pinangakuan na nga, gusto pa, tuparin pa. Yung pa yung mentalidad siguro ng mga ibang tao. Sa madaling salita, hindi po kumilos ang mga nasa pamahalaan. 75 years old po na si June Palafox ngayon. From 25 to 75 years old. Muling nagsalita siya. May dapat gawin, subalit hindi ginawa, at sa halip ay binulsa ng mga korap na opisyales ang bilyong-bilyong pondo na sana'y nakalaan sa pag-aayos ng baha. Lately, meron pa nga yung Kabagan Bridge. Asawa niya, taga doon. Taga Isabela. Asawa ni Mark. Kabagan Bridge na bumagsak. Bilyong-bilyong pondo ni binulsa. Ang katawa-tawat po dito, kung naalala nyo, last Monday lang yung SONA, di po ba? Sabi ni BBM, Presidente BBM sa SONA, binatikos niya po yung mga nangurakot. Ang sabi niyang eksakto, mahiya naman kayo. Tama, di ba? Linya din po niya niyan noon ni Presidente Noynoy. Sabi ni Presidente Noynoy, saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha? Yan po yung mga eksaktong mga salita nila. Akalain niyo po ba, doon sa SONA, nung binanggit ni Presidente Marcos yan, BBM, abay nagsitayuan yung mga kongresista. Palakpakan, standing ovation. Akala mo'y hindi sila yung tinatamaan. Ibang klase yata, palakpakan, standing ovation. Yuhu, tama yan. Hindi na nahiya, hindi, sakto ng kapal ng muka, hindi na kinilabutan, na nasa hanay din naman pala nila, yung mga nangurakot, naging sanay ng baha. Ang may masahol pa po nito, isinisipas sa Diyos yung kalamidad. Bakit po sinisi sa Diyos? Alam po sabi nila act of God daw yung baha. Ang dami sisisihin na kongresista. Walang sinisi kundi
Diyos pa ang sinisi. Imbis na humingi ng tawad sa kanilang pagkakasala, imbis na ginawa sana yung dapat nilang gawin, ay hindi ginawa. Santiago 4:17. Ano sinasabi ng Santiago 4:17? Ang nakaalam po, tama dapat yan, hindi nakakaalam. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginawa, ay nagkakasala. Linaw po, no? Ang sin of omission at sin of commission at sin of omission ay parehas lang pong kasalanan. Ang pinagkaiba lang nito ay yung sin of commission ay madaling makita, lantaran po ito. Dahil may aksyon na ginawa. Halimbawa, nawala yung ganito, ninakaw pala to. Kitang-kita mo. Samantalang yung sin of omission naman ay medyo mahirap kaagad mapansin. Dahil nga, walang aksyon na ginawa nung makikita mo. Wala kang ginawa eh. May biro nga nun sa ano eh. Ba't ba kayo galit na galit doon sa senador na ito? Wala namang ginawa yun. Wala kang ginawa, kaya ano makikita? Saka lang ito mapapansin kapag nagbunga na ang kawalang paggawa. Sa kaso ngayon, ang malawakang at paulit-ulit na pagbaha ang siyang naging resulta nung walang paggawa. Alam po ba natin na bukod sa dalawang sanhi ng pagkakasala, sin of omission at sin of commission, ay may pangatlo pa na pinagmumulan ng ating pagkakasala? Ito po ay ang kasalanan sa kaisipan. Kasalanan sa kaisipan. Medyo mabigat po ito dahil hindi pa man natin na isa sa katuparan sa paggawa, ang paggawa ng kasalanan, wala pang aksyon o wala pang commission of sin o crime, ika nga, ay nagkakasala na tayo. Sa madaling salita, naiisip pa lang po, nabubuo pa lang sa isip natin, ay nagkakasala na tayo. At yan po ang sisikapin natin ngayon na talakayin ang mga kasalanan sa kaisipan. Maraming salamat, Michael. Saan ba yun? Baka na-jumble ko na. 1, 2, 3. Nasaan na ba tayo? Okay. Yun ang sasabihin ko pa naman sana. Ang advantage ng mayroong hard copy na ganito over dun sa mga laptop. Pag nag-brown out yun, patay ka. Ngayon, pag linipad ng electric fan, may disadvantage pala. Murder, unang ating punto, murder o pagpatay. Sa batas po ng tao, may tinatawag homicide. Ito yung nakamatay ka sa di inaasahang pagkakataon, gaya ng self-defense, di intentional o pinagplanuhan. Self-preservation, walang ibang choice kundi kung hindi, ikaw yung mapapatay. Pangalawa ay yung reckless imprudence resulting to homicide. Sa di mo pag-iingat ay nakamatay ka gaya ng pagmamaneho. Pangatlo ay yung attempted murder. Tinangkang pagpatay, subalit di naisakatuparan ang pagpatay. Ang pang-apat ay yung murder. Intentional o plinanong pagpatay. Kung mapapansin po natin, lahat ng apat na ito ay may aksyon. May aksyon o may ginawa na isakatuparan man o hindi. Merong ginawa. Subalit paano kung wala naman aksyong sinagawa? Gaya ng topic natin ngayon. Sa batas ng tao, absuelto ang maaaring husga dito, subalit sa panuntunan ng Diyos, guilty pa rin ng murder ang nagkasala na ito. Kaya ganyan po nais bigyang diin ng Diyos ang importansya ng inner o yung panloob na katuwiran o righteousness kaysa external compliance. Yung external sumusunod lang dun sa batas.
nakitang-kita na para masatisfy lang yung batas. Hindi po porke hindi tayo aktwal na pumatay para lang makasunod sa kautusan, huwag kang papatay. Subalit kung sa ating kalooban ay may kinikimkim tayong puot sa kapatid, ay para na rin daw tayong pumatay. At paano naman po nangyari yon? Atin po munang sariwain yung sinasabi sa Mateo 5:21. Narinig ninyo na sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Kung mapapansin natin, hindi ito isang bagong kautusan ayon doon sa binasa natin o hindi bagong pinagbabawal. Ayon sa talata, panahon pa ito ng ating mga ninuno. So luma na ito, nangangahulugan na napakatagal ng kautusan nito. Katibayan nito ay nabanggit pa nga ito sa mga unang bahagi pa lamang ng Biblia sa Exodo 20:13. Huwag kang papatay. Linaw, sinabi doon. Maaaring maitanong natin na pagpatay lamang naman ang nabanggit at walang sinabi patungkol sa pagkapuot. Bakit ngayon? Ay pati yung pagkapuot sa kapwa ay kahalintulad na din ng pagpatay. At kung babalikan po natin yung Mateo 5:21-22, ganito po sinasabi. Narinig ninyo na sinasabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kung ang pagpatay at pagkapuot ay parehas lamang mananagot sa hukuman, sa makatuwid, may pagkakaiba po ba ay pumatay at napupuot sa kapatid? Sa ating pagkapuot kasi minsan nakapagbibitaw tayo ng mga salitang di maganda. Sa ating galit, anong resulta nito? Sabi nga manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Lalo sasabi ng ulul ka. Isipin po natin, ang pinagmulan nito, nagsimula ito mula sa masamang kaisipan. Nagbunga ng pagkapuot o galit sa kapatid. Mula sa pagkapuot na hindi narendahan o napag-ingatan, hindi malayong makapagbitiw tayo ng salitang hindi maganda. Minsan sa galit natin, hindi natin makontrol yung ating sarili. Nakakapagmura tayo. Ay, yun nga sinasabi. Huwag mong sasabi ng masama sa kapatid. Eh parang pumatay na. Nanglalait at masahol nito ay nauwi pa nga sa violenteng reaksyon. Hindi lang verbal na kasasakit, subalit physical na rin. Lumala na. Kaya't ganyan na lamang kaseryoso ihambing ng Biblia ang pagkapuot sa ating kapatid, nakatumbas na din ng pagpatay. Ang pagkapuot po o sama ng loob sa mga magkakapatid ay hindi kinasisiyahan ng Diyos. Kaya nga nais ng Diyos na kung tayo mag-aalay, ang sabi ay iwan muna natin ang handog sa dambana at makipagsundo muna at saka balikan ang handog upang ialay. Nabanggit din na wag na daw nating patagalin ang galit at makipagsundo na agad upang di na ito lumala pa. At ganun din po ang sinasabi sa Efeso 4:26. Kung magagalit man tayo, mahirap po iwasan magalit di ba? Kaya kung magagalit man tayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na nagalit pa rin kayo. Bagamat natural po na emosyon ng tao ang magalit, ito ay isang paalala na kapag hindi natin ito nakontrol, maaaring humantong ito sa isang mas
masamang pangyayari. Kaya sa ating pagkapuot, huwag nating bigyang puwang o pagkakataon makasingit ang dyablo. Isang kwento po muli na maikli. Kung napanood po ninyo yung video, last week, 2 weeks ago, yung road rage sa Antipolo, ng motorsiklo, 2 motorsiklo mag-ama, at saka isang SUV, nakat, hindi ko sinabing siya maaring unintentional, nakat niya yung motor. Nag-usap yung mag-ama, 2 sila. Yan na nga ba sinasabi ko, mahirap pala talagang buti na lang, dyan si Michael lagi. Stapler. Yun ang solusyon. Electric pan sa likod ko daw eh. Saan na ba tayo? Konti lang. Salamat. Pasensya na po. Nasaan na ba tayo kanina? Yung tungkol sa road rage sa Antipolo. Nakat. Napanood nyo siguro sa video yon. Nakat o kinat talaga sinadya nung SUV. Yung mag-ama, yung ama. Ngayon nag-usap yung 2 nakamotor, magkapatid, mag-ama pala yun. Sabi, habulin natin. Hindi pinalampas. Talagang hinabol. Hanggang nagpangabot sila somewhere, binabaan, pinagtulungan yung driver. Yung kita mo naman sa video na talagang umiiwas yung driver, atras ng atras. Hanggang hindi nakapagpigil yung kaya mabubugbog na talaga siya. May dala palang baril. Binaril. Ayun, sabi nga nila, naging kwento na lang yung nakamotorsiklo. Kung sana hindi naghari yung puot doon, hindi po sana nangyari ang malagim na pangyayaring iyon. Pati nga yung, hindi mo malaman tuloy, sino bang biktima doon eh. Kasi yung isa, umatras hanggang napilitan na lang siyang bumaril. Nabanggit ko lang naman po ito, baka sakaling may mapulutan tayong ilang mga aral o manaig at huwag manaig ang pagkapuot. Alam niyo po, doon sa parte ng naargabyado, matuto tayong magpatawad. Pero ayos nga yung ginawa niya, atras siya ng atras. Pero napuno. Kung ang Diyos nga po, punong-puno na sa dami at bigat ng ating mga kasalanan, nagawa pa niya, nakuha pa tayong patawarin. Etong nakat lang tayo, di natin mapalampas. Init ng, ganun talaga yung siguro, pero hindi dapat eh. Ako guilty rin ako noong araw niya na napaka-initin ng ulo sa karsada. Sa parte naman po nung naargabyado, hindi po masama o nakababawas ng pagkalalaki yung magsimuli sorry o palampasin na yon. Ganun kasi pong kumisa ng mentalidad natin. Nakakalalaki ito Huwag po tayong magpadalos-dalos. Kung sa cellphone po yan, nakita lang natin, pindot ka agad. Sabi nga, think before you click. At ito naman po sabi ng Biblia, Santiago 1:19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, at hindi agad nagagalit. Hindi nga lang sinabi dito dapat maging alisto at handa tayo makinig, kundi maging maingat din sa pagsasalita. Baka naman po pwedeng makuha sa mahinahon na usapan. Na siyempre may layuning magkasundo. Salain ang mga binibitiwang mga salita. Dahil sa ating pagkapuot, maaaring makamatay pala ang salita. Delikado po yung ating dila. Sabi nga sa Kawikaan 18:21, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bungay nito ang dito ay nagmamahal.
Dapat po yung ating dila o ating bibig ay nakalaan lamang sa pagpupuri sa Diyos ang mga lumalabas dito. Kinapuuputan po ng Diyos ang kasalanan, ano po. Subalit, nangingibabaw pa din sa Kanya ang pag-ibig sa atin. At yan po ang nais ng Diyos na tularan natin, ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Isipin po natin kung nananatiling o nangibabaw lang ang ng puot ng Diyos. Isipin po natin, ano kaya nanatiling o yung puot na lamang ng Diyos sa atin? Anong nangyari sa atin kaya? Wala. Manatili tayo sa kahatulan na walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Subalit ang ating pong Diyos ay Diyos ng pag-ibig at Diyos na nagbibigay buhay na walang hanggan. Yun nga po sabi sa 1:3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig na sa atin ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Life giver, bumubuhay, hindi pumapatay ang ating Diyos. Walang magandang idudulot ng pagkapuot sa ating kapatid. Hindi lang nakasasakit tayo sa ating kapatid, higit sa lahat ay nagkakasala tayo at nagiging sinungaling tayo sa Diyos. Wala pong saysay na magsabi o umawit ng "This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it." Kung naghahari naman ang puot sa ating kaisipan, meron tayong dalawang opsyon. Masira ang araw natin o ma-enjoy ang magandang araw na ginawa ng Diyos. At ang matinong kaisipan ay pipiliin na sunurin ang Diyos upang ma-enjoy ang bawat araw na ginawa. Adultery o pangangalunya. Hindi ko po masyadong tatalakayin ito dahil alam ko tatalakayin ni June ito yung tungkol kay Potiphar, June. Oh, yun. Ikaw na bahala doon, June, at hindi ko na sige, ikaw na bahala. Yung panimula po ng verse 21 tungkol sa pagpatay, kung mapapansin natin, panimula ng verse 21. At ganun din yung panimula ng verse 22 patungkol naman sa pangangalunya, ay parehas pong nagsisimula sa ganitong salita. Narinig ninyo na sinabi o narinig ninyong sinabi. Yun po ang parehas na sinabi na panimula. Ito'y nagsasad na ang kautosang huwag papatay ay huwag mangangalunya ay hindi na bagong kautusan. Kung nagkakasal tayo sa pagpatay sa pamamagitan lamang ng masamang kaisipan, ganun din po ang pangangalunya. Nagkakasala din tayo kahit hindi natin ito aktwal na ginagawa. Kahit sa kaisipan lamang ay nagkakasala tayo. Mateo 5:20 sinasabi, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Alam po natin na ginawa ng Diyos ang ating mga mata upang makita ang kagandahan ng mundo, ang kagandahan ng kanyang nilikha. At parte po ng kagandahang nilikha niya ay kayong mga kababaihan. Maganda, walang pangit sa mata ng Diyos. Lahat ay maganda. Wala pong masamang humanga o mamangha sa taglay na kagandahan ng isang babae. Huwag lang po natin hahaluan ng masamang kaisipan gaya ng pagnanasa. Hindi na ito magiging appreciation of God's wonderful creation, ika nga, kapag nabahiran na ng ating mga mata
at ng kaisipan na pagnanasa o lust. Mahigpit po na sinasabi ng mga sumusunod na verses ang ganitong pagnanasa. Mateo 5:29. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng ilang bahagi ng iyong katawan kaysa sa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Dukutin daw ang matang naging sanhi ng pagkakasala, at kung kamay naman ay ang nagkasala ay putulin daw ito. Tila po may bansa pa yatang mga gumagawa nito, no? Yung talagang literal na pinuputol yung kamay. Saudi, no? Tama, yan nga yata, nasa Saudi. Subalit, hindi po ganyang kaliteral ang nais sabihin ng ating Panginoon. Hindi po siya advocate ng dismembering of any part of our body. Ang nais niyang bigyang diin dito ay ang masama o maruming kaisipan ay maaring humantong sa mas malaking kasalanan. Kaya nga upang hindi madamay pa ang buong katawan, mas mainam pa itong tanggalin. Kung may tinatawag po sa medical term na gangrene, alam naman po din natin ito. No? Yung gangrene po, yung naaagnas po ba yung isang parte ng ating katawan? Na halimbawa, kung sa paa nagsimula yung pag-aagnas, para hindi lumala, puputulin sa paa. Hindi naagapan, putulin hanggang tuhod. Hindi pa naagapan, putulin hanggang hita. Pag tumaas-taas pa, baka kung ka na nun, tawag nun, manananggal na, kalahati ng katawan. Patay na, nadamay na ang buong katawan dahil sa impeksyon na kumalat. Dahil lang po yun sa isang maliit na pagsimula. Kasalanan ang siyang nagdala sa atin sa kapahamakan at kamatayan. Roma 6:23. Sapagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ganyan din po sinasabi na parehas na huling bahagi ng Mateo 5:29 at 30. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Ganun po yung dulo ng 5:29. Yung dulo ng 5:30, ganun din. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa sa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Sa batas po ng Pilipinas, kung di pa po na-aamyendahan, tanging kababaihan lamang ang maaring kasuhan ng adultery. Palagay ko, hindi pa nga yata na-amyendahan to. Adultery lang ang tanging kababaihan lang ang pwedeng kasuhan. Kung lalaki ang gagawa ng parehas na kasalanan, ang pwede lamang ikaso ay concubinage na may mas mababang sentensya. Tila di yata patas ang batas. Tama po, no? Hindi po patas, ano? Parehas na gumawa ng pangangalo niya, pero yung babae lang ang pwedeng kasuhan ng adultery. Napaisip po tuloy ako tungkol dun sa Biblia, dun sa babae na nahuling nangangalo niya at nakahanda ng batuhin bilang kaparusahan hanggang kamatayan. Ang naglaro po sa kaisipan ko dito, bakit kaya yung babae lamang ang iniharap ng mga Pariseo kay Jesus? Ano pong nangyari doon sa lalaki? Ang galing, nakatakas, naabsuelto. Ano pong nangyari? Hindi natin alam kasi walang sinabi, tama. Hindi natin alam. Ang malinaw po dito, sa tala ay may Jesus na nagligtas doon sa babae sa tiyak na kamatayan. Nangalunya yung babae. Yun ang malinaw. Nangalunya. Subalit may Jesus na nagpatawad sa babae.
Gaya po ng inaasahan, walang nagkalakas na bumato doon sa babae nung sabihan ni Jesus na, sige, kung sino yung may kasalanan, siya ang unang kumuha ng bato, batuhin. Wala naglakas ng loob. Dahil lahat naman sila na naroon, maliban lang kay Jesus, ay puro makasalanan din. Masamang balita po, no? Kasalanan, kabayaran, kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Pero meron din pong magandang balita dahil may Jesus na tagapagligtas sa atin, na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. 1:3:17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ganyan po yung nangyari dun sa babaeng nangalun niya. Hindi po niya hinatulan ng parusa. Hindi pinatawad pa. Patas po at makatuwiran ng Diyos. Pagpalagay na natin, for the sake of argument, sabi nga nila, na tila hindi naging patas yung treatment ng babae, sa babae. Dahil sabihin natin, bakit hindi nga kasama nung mga Pariseo na iniharap yung lalaki kay Jesus. Hindi po kasalanan ni Jesus yun. Kasalanan ng mga Pariseo. Baka somewhere, hindi rin ano bang nangyari dyan? Baka may hocus-pocus. Sige, takbo ka na. Ito na lang. Total, ang plano lang naman namin subukan ito si Jesus kung paano niya haharapin yung ganitong problema. Mahabagin po ang ating Diyos. Naging patas ang kanyang pagtingin sa babae hanggang pinatawad pa nga niya. Kung kanina po ay nahuli sa akto ang babae sa pangangalo niya. Ulitin ko po, nahuli sa akto. Ngayon, tungkol naman sa lalaki, sa isip pa lang o sa tingin pa lang ay nagkakasala na tayo mga lalaki kapag tumingin tayo ng may pagnanasa. Tingin pa lang, wala pang aktwal na ginagawang pangangalo niya, nagkakasala na tayo. Hindi po ito para maging pampalubog-loob dun sa mga kababaihan na, ayan patas na, ayan, mas lamang pa nga yung parusa sa amin. Hindi po ganyan ang gusto. Ang gusto po ng ating Diyos dito, seryoso po ang Diyos pagdating sa kasalanan. Yung po ang nais niyang idiin dito. Nais niyang maging malinis tayo hindi lamang sa panglabas o aktwal na ikinikilos natin, kundi lalo na sa nilalaman ng kalooban natin, lalong-lalo na ng ating kaisipan. Ang laman po kasi ng kaisipan at puso ang siyang nagdidikta sa ating aksyon. Hindi naman kaagad, aksyon na agad yan Pumasok pa muna sa isip natin yan. Kaya hindi po ako naniniwala sa palusot. Pasensya na po. Hindi po ako naniniwala sa palusot ng ilang kalalakihan. Ganito po madalas natukso lang naman ako dahil nawala ako sa sarili. Parang ayaw pa aminin na nagkasala ka na aminin mo para ikaw mapatawad. Nag-alibay pa. Natukso ako dahil nawala lang ako sa sarili. Partly true. Galing ng katuwiran. Partly true. Dahil hindi niya ikaw yun nga Hinayaan mo kasi yung dyablo na maghari sa katawan mo, sa kaisipan mo. Kaya nga nawala pa sa sarili mo. Subalit sa katotohanan ay hinayaan nating maghari ang kasamaan sa ating kaisipan na sana ay pwede naman maiwasan. Kung pinuno natin ang ating kaisipan ng mga basura, gaya ng pornografiya at hindi paggalang sa mga kababaihan, hindi paggalang sa kababaihan. Ganyan nga ang magiging pagtingin ng isang sana'y tumitingin lamang sa appreciation ng God's creation, paghanga at pagkamangha sa kagandahang nilikha ng Diyos. Sa ganitong problema, gaya ng pagkakapuot o katumbas ng pagpatay, ay ganun din ang pangangalo niya. Malaking tulong po kung ang lalamanin lang ng ating kaisipan ay ang mga sinasabi sa Filipos 4:8. Sabi po dito sa Filipos 4:8,
Bilang pagtatapos mga kapatid, lagi ninyong isaisip. Lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Kung ito lamang po ang lalamanin ng ating kaisipan, mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, ay malalayo tayo sa kapahamakan o kasalanan. At sa halip ay mapaparangalan pa natin ang ating Diyos. Nang tanungin si Jesus kung ano ang pinakamahalagang kautusan, ito po yung sagot niya. Doon sa Mateo 22, 36, 37. May nagtanong sa kanya, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at ito po yung pangulit, at buong pag-iisip. Buong pag-iisip. Ibigin natin Diyos ng buong pag-iisip. Nais ko pong pansinin nyo, yung huling parte na yan, buong pag-iisip. Kung ilalaan lang natin ang ating buong pag-iisip sa Diyos, hindi na natin mabibigyan pagkakataon ng ano pa mang kaisipan na siyang lamang nagdudulot sa atin ng kapamakan at kamatayan. At ang ikalawa namang mahalaga, sabi dito sa Mark 12:31. Tama ba yung nailagay ko? Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa iyo. So, ibigin mo yung Diyos yung una. Yung pangalawa, ibigin mo yung kapwa. Ibigin ang kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Ang ganda po ng bitaw ng salita ng Diyos dito. Sino kasi yung sa matinong pag-iisip, sinong gugustuhin gumawa ng kasamaan sa kanyang sarili? Maganda po. Siyempre, isipin niyo lagi ang kabutihan. Dito siguro kinuha yung golden rule, do not do unto others what you would not others to do unto you. Ang ating kapwa, gaya ng ating sarili, ay nilalalang din ng Diyos na dapat minamahal, pinahalagan, at iginagalang. Nais ko pong magtapos sa paalala patungkol sa puot at masamang kaisipan sa kapwa sa unang Juan 4:19-21. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Di ba po? Sinungaling. Kung ang kapatid ng kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. 1 Peter 4:8, sabi ng 1 Peter 4:8, love covers a multitude of sin. Pumapawi ng maraming kasalanan. Ang pag-ibig ay pumapawi ng maraming kasalanan. Tandaan po natin, hindi po sa sarili nating kakayanan kaya tayo'y nagiging malinis o nawawalang sala, kundi sa pag-ibig at kahabagan ng ating Diyos. Kasalanan man yan sa kaisipan na nagdudulot ng puot, pangangalunya at marami pang ibang kasalanan. Puno man tayo ng puot, gaya ng pagkapuot ni Cain. Kung naalala niyo yung kwento na yun kay Cain, yung pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel. O yung nasabi natin kanina na nahuling babae na nangangalunya. At marami pang kasalanang pumapasok sa ating kaisipan. Iniibig pa din po tayo ng ating Diyos.
Kaya nga't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Pagkat po ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad. God's love is a forgiving love, a reconciling love, a healing love. Yan pong tatlo na yan ang karakteristik ng pag-ibig ng Diyos. Forgiving, reconciling, and healing. Forgiving, dahil ano pa man pong laki, ano man bigat, anong dami ng ating kasalanan ay nagpapatawad pa rin ang ating Diyos. Hindi po kinukonsente, kundi para magpatawad. Reconciling love, dahil po sa kasalanan, napuputol ang ating ugnayan sa ating Diyos, at yan po ang nais ng Diyos, na manumbalik tayo muli sa Kanya. Reconcile with Him. Healing love, ganun din po, hindi po pagkonsinti, kundi pagpapagaling sa ating puso at isipan. Napakatapat, mahabagin, mapag-ibig ang ating Panginoong Hesus. Enjoy po natin ang araw na to. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it because of God's love. Salamat po. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe. And bilang first Sunday of the month po, bago po lang ating panambahan ng communion. Kaya tatanong po po si Kuya Len para pamanahan tayo. Maging Monica, na bahagi ng ating panambahan ang pag-alala sa katawan, dugo ng Panginoon. Pero narinig natin ang mensahe ngayong umaga. Bahagi ng mga talata at binasa natin. Reconciliation takes precedence over worship. Posible ang pagsamba kung maayos yung relasyon natin sa Diyos. At naging posible na maayos yung relasyon natin sa Diyos dahil may Kristo na tumanggap ng bukod at galit. Ito yung sabi ni Pablo sa Romans 5 verse 10. Dati, kaaway tayo ng Diyos. Pero ngayon, tinanggap na niya ay mga pag-ilan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang. Ngayon, mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamamagitan ng buhay ni Kristo. Magiging makabulahan lang, ito para sa iyo, kung maaari, ang natapos na mga elemento natin. Kung maayusin or maayos ang relasyon sa Diyos. Sabi ni Pablo sa unang Korinto, bahagi ng kanyang instruction bago natin yung Lord's Supper. Ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon na hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ng bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino man kumain at umiinom nito na hindi pinapahalagahan ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Gusto ko po yung bigyan ng panahon para tubugay sa mensahe na natin. At kung di maayos ang relasyon niyo sa Diyos, panahon ngayon para kausapin mo siya. Pwede.
pwede itong nakarang linggo ay hindi mo na control, nagalit ka, at sa iyong galit, nagkasala ka. At lalaki ka man o babae, maaari na nagamit mo yung mata mo para pagnasa sa iyo. Pero ilan lang yan sa dapat natin sulingin sa ating sarili bago tayo sa Kanya at tumanggap ng mga Panginoon. Gawin po natin. No? Ikaw at ang Diyos sa susunod na ilang Panginoon. Kausapan mo siya. Kung handa ka na, katulad po na nakagawin natin, pwedeng gumawa ng dalawang pila at kumuha ng mga ilan. At sabay-sabay po natin. Tatapunin. Mga ilan. Ito ang turo na ibinigay sa atin ng Panginoon. At dapat ituro din natin sa iba. Noong gabing traidori ng Panginoong Jesus, kumuha siya ng tinapay. At pagkatapos ng magpasalamat sa Diyos, hinati-hati na ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Gawin ko na.
Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Inumin ko na ito. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama, maraming po salamat dahil ngayong umaga may pagkakataon kami na alalahanin yung sakripisyo mo para sa amin. Huwag mong hayaan baliwalin namin yung mga salita na napakinggan namin dito. Alalahanin, balikan na namatay ka, nagsakripisyo na gandog ang buhay dahil maraming pagkakataon na nagkasala kami. Nagkasala kami sa iyo dahil sa aming galing. Nagkasala kami sa iyo dahil sa aming pagnanasa. Salamat dahil posible nababago namin yon dahil sa relasyon namin kay Kristo. Kay Kristo na nagkasundo sa amin sa iyo. Maraming po salamat. Salamat muli sa napakayaman mong biyaya. Salamat ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang unang nag-extend ng kamay. Na palagi mong ginagawa yun sa tuwing na nahihiwalay, nawawalay kami sa iyo dahil sa kasalanan. Salamat mo. Hindi mo binibilang. Hindi ka nagtataling ng galing. Hindi tinanggap ni Kristo lahat ng galing mo para sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Parte din po ng ating panambahan ang ipagpawalong looban ng ating Diyos dahil natawag po sa Celestial para ilibot ang ating pagpo. Dahil po first Sunday of the month po, ililibot din po ni Papa ang para sa soul conversion.
ngayong 2025. Ayan, so buhay ko po yung nag-iisa nating graduate sa taong ito. Ayos na po, recent year, pagbuo. Ayos na graduate sa Pinoy Honors. Yan, so ano po, ang kurso na po na pupunin niya sa PUP, sa college ay Computer Engineering. Wow! So, congratulations to you. And ito galing sa church. Sana makakayan para sa pag-aaral. Pag-pray lang muna natin. Wait lang. Pag-pray po natin si Sir Nel. Father God, salamat po sa katapatan mo sa gawin sa Sir Nel. Sila ng bata na sila sa mag-aaral ng may mga tapos sila ng high school. Salamat kayo sa kalakasan, sa pag-gabay sa pag-ito. And ganoon din po sa kanyang mga magulang na tumulong, nagpagal Panginoon para makapag-aral sa University, si Miguel. Dalangin namin Panginoon, samahan niyo po si Sonier sa pag-start niya ng college sa September. Samahan niyo po siya muli. Bigyan mo siya ng kalungan, palakasan. Tulungan mo siya na laging humingi sa iyo ng gabay. Magtiwala siya sa pagkilos mo sa kanya. Yung gabayan din po siya, tinayo din po siya sa mga temptation na pwedeng lumapit sa kanya pagdating ng college. Tulungan niyo po sa maging salt and light sa magiging yung classmates niya. Continues to, patuloy na rin po na mag-provide dahil tayo ng mga graduate. Ganyan din po siya ng mga kalusugan. Salamat guys sa pagkakaroon mo sa amin. Ganyan po lahat ng mga estudyante po na nag-aaral. Salamat Panginoon sa kabutihan mo sa amin. Binupuli ka namin naman sa matamis sa pangalan ng Jesus. Para sa ating announcement, tawagin mo po si Ate Laura. Congratulations, Soniel. Patuloy po natin ina-announce ang mga regular pong gawain ng ating simbahan. Pagkatapos po ng ating worship service, meron po tayong lunch fellowship na gaganapin at 12 noon. So, ayan po, sana po tayo ay may dala na pagkain para makapagsalusaluhan. Pero kung wala po tayo, ay welcome na welcome pa rin na sumali sa ating handaan na ito. So, pagkatapos po ay muna tayo aalis at kain po tayo ng salusay. Every third Wednesday of the month po sa 9 p.m. via Zoom natin nagaganap ang ating online prayer meeting. At every fourth Saturday naman po of the month at 7:30 a.m. naman po dito sa Gloria Harmon ng ating Day of Prayer. At ang ating breakfast fellowship po ay ginagawa bago ang ating gawain na ito at 7 o'clock a.m. At sa i-announce din po natin ang mga magpapacilitate para sa araw ngayon. 9:30 a.m. naman po natin ginagawa ang ating worship service dito sa Gloria Harmon. At sa August 10 po, si James Gaya, ang ating worship leader, at ang ating preacher ay si Kuya Len Castro sa Pahayag 2125, pagbalik ng ating unang pagkita. Sa darating po na August 31, ang po ng miyembro ng Praise and Worship Ministry Team dito po sa Gloria Harmon ay inaanyayahan po na sumama sa ating annual meeting na gaganapin po pagkatapos ng ating panambahan at 1 o'clock p.m. Ganun din po, meron din po tayong lunch na provided para sa araw na yun at pagkatapos po ay diretsyo lalo sa ating mga tatalakayin. Meron po kilala na mag-celebrate ang kanilang birthday this week. Sa August 7, ay birthday ni Zach. At pagdating naman po ng August 16, ang birthday ni Kuya Ken Caballero. Sige po, wigan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Welcome din po ang ating mga bisita.
tayo, nakasama natin si Kuya Sunny. Pati rin po si Guy, tama ba? Ang baby po na ate. Ayan, welcome po kayo sa Lawag at sana makasama namin kayo sa mga darating pakilimbo. Meron pa po ba tayo ibang bisita? Sige po, bago po tayo maghiwa-hiwalay, magpatenda po tayo. Kaya pasensya po. Tumayo po tayo lahat. Tanggapin natin ang basbas mula sa salita ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 13, dinadalangin ko rin kayo sa Diyos na siyang pinagmumulan ng kapayapaan. Siya ang bumuhay sa ating Panginoong Jesus na ating dakilang pastol. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang walang hanggang kasunduan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan para masunod niyo ang kalooban niya. At sa pamagitan ni Jesucristo, naway gawin niya sa atin ang kalugod-lugod sa kanyang paningin. Purihin natin siya magpakailanman. Amen. Manatili po tayo na tayo para sa pangulugan. Ayan, ang Diyos, kung ang Diyos ang ating number one sa buhay, ay magagawa po natin magawa yung gold resolution niya, which is pag-ibig. Muli po